Charis, hair follicle test lang katapat mo. Ah, paano kayo paniniwalaan? Eh, simpleng request ng mga mamamayang Pilipino na magpa-hair follicle kayo ng airpot mo. Hindi mo kayang magawa. Ang bata pa ni Sandro, marunong na sa bilyones, ang lakas ng loob. Eh, doon po siya lumaki. Justin, 1448, Doom, Dumidede. Ang taong bayan, alam na lahat na magnanakaw kayo. Sabi ni Banateros TV. Sandro, ang trip-trip lang ba tayo pre? Pahingi naman dyan ng 1 kilo. Boss Badong, alam mo, tanggapin na natin na wala ng pera ang bansa. Tulad ng mga sinabi mo, paggising nyo, presidente pa rin si BBM. Nagsasabi kayo ng mga may nangyari. Ilan rally na? Oh, ano nangyari? Eh, ano ngayon? Kaya siya presidente dahil binoto siya ng mga tao. Habang buhay ba siyang presidente? Ibig mo sabihin, manahimik na lang kami dahil pag nagrally kami, presidente pa rin si BBM, hindi na lang kami kikibo. Mali naman yan. Di ba? Pumalag-palag ka naman. Parang yung mga kaibigan mo, iniinsulto ka dahil saksakan ng pangit yung pagmumukha mo. Payag ka na lang, insultuhin ka araw-araw, total hindi mababago yung mukha mo. Oh, mali yun. Di ba? Payag kang bulihin ng, alam ko maskad ang pagmumukha mo. Ibig sabihin, payag ka na lang binubuli ka araw-araw dahil wala ka na magagawa sa mukha mo. Pwede kang pumalag. At wag nyo pong sabihin na wala nangyayari sa rally. Oh. Nung huling rally, ano po epekto niyan? Natanggal si Bersamin tsaka si Pangamdaman at tsaka yung iba pa. Yung mga Yusek. Oh, sasabihin mo wala pa rin. Dahil sa nakaraan rally, tinatabla na nila si Martin. Dahil alam nila na hindi papayag yung tao. Eh kung hindi nagrally ng malalaki, tuloy-tuloy lang ang pagtatanggol nila kay Martin. Alam niyo yun? Akala nyo lang wala. Akala nyo lang wala. Pero meron. Meron. At saka yung personal sa amin. Nagpupunta kami ron. Sumasaya kami. Bakit kami sumasaya? Kasi pag nasa kwarto ka lang, mag-isa ka lang, miski yung pamilya mo, nabubuisit na sa'yo na kaaangal mo sa nangyayari sa lipunan, feeling mo, nag-iisa ka lang. Pag pumunta ka ron sa mga nagrarally, putyan, dami palang naniniwala sa paniniwala ko. Hindi lang pala ako nag-iisa. Di ka bigla naging Ninoy. Di ba? Hindi mo mararamdaman yan kung ikaw, batikos ka lang ng batikos, rally na naman kayo, wala naman nangyayari. Akala mo lang wala. Pero meron. Alam mo yun, nare-release namin, nasisiyan kami. Nakita mo ba itsura ko? Sino mag-aakala na malapit na ako mag-senior citizen? Lahat kayo. Yung pakiramdam mo ba na hindi mo matatawaran yun eh. Kasi po kung hirap lang po ang dinadanas namin sa rally, miski ako hindi ako magtsatsagang magpabalik-balik. Pero ang saya po eh. Nagkikita-kita kami ng mga vlogger. Hindi naman po kami nagkikita araw-araw niyan eh. Magkikita kayo doon, mag-aasaran kayo, makakasigaw ka ng mga resign, makakapang-asar ka ng mga nagsasalita doon sa stage. Yun po yun. Yun po epekto ng pagrarally. Masaya. May libre kang chibog. Kung wala nangyayari sa rally, bet nakabarikada yung palasyo. Correct. 315 likes. Tsaka, alam mo yun, marami pong natutuwa na may nagrarally. Nakita nyo po yung mga vlogger na, yung nasa baba, yung ano po, yung laging nasa lansangan ng mga vlogger. Ang tataas po ng views nila pag may rally. Di ba?
Gulo ang buhay ng pamilya adik Kawatan Marcos dahil sa rally. Correct. 'Di ba? May epekto po 'yan yung mga nagko-cover po na international media. Malaki po epekto niyan kasi mag-rally tayo ngayon ng malaki, putya, binabalita na po 'yan sa ibang bansa. Di nila magugoyo yung mga tao ron. Sarap makitang tamaan ng bato si Baba. 20% off ka na, Sir Buds. What do you mean by 20% off? Yung sa pag-seniors na. Nagulo. Si Sandro lang ang LGBTQ na apat ang gender. Walang iya ka. Justin. Yun lang, wala tayong ganong kaaway pag hindi tayo nagbubukas na. Boss Bats, kung sasabihin ni BP na hindi siya ready maging presidente kung hindi na pwede si BBM, anong sasabihin ni Ante? Hindi niya ginagawa ang trabaho niya. Correct. Yan sa mga yan, wala kang itulak si Paing dyan. Kahit na anong sabihin mo, meron po na. Sa panahon ni Duterte, pati boss ko dito sa Saudi takot sa akin. Ngayon, pinagtatabuyan na ako. World headlines, nakakahiya. O headline po yun, no? Yung akusasyon ni Amy Marcos na adikto sa presidente. Headline po yan sa buong mundo. Nakakahiya talaga. Marami pong OFW. OFW po sukatan natin eh. Yung kasi kayo nakakasalamuha ng mga taga-ibang bansa, 'di ba? O, anong masasabi nyo nung pagkakaiba ng touring? Kayo na lang, yung treatment nyo, 'di ba? Proud tayo nung panahon ni Tatay Digong. Boss Buds, may rally po sa Catholic Church dito sa Cebu ngayong Sunday. Sa wakas, may Catholic na din nasisigaw. Kaso yung Catholic Church isisigaw nila, resign pati si Sara. Sinisisi nila si Sara Boss Buds, sinong politiko ang kahit hindi DDS, believe ka pa din dahil sa mga nagawa sa bansa? Wala. Wala pa naman si Rowena Guanzon kasi ngayon wala gaano yung mga politiko mga nagagawa, 'di ba? Believe ako sa prinsipyo, yan meron si Rowena Guanzon. Hindi yan DDS. Pero believe ako sa prinsipyo niya kasi anti-Marcos na siya noon. Tapos ngayon anti-Marcos pa rin. Alam mo 'yon, yung stick ka sa prinsipyo mo. Ako, naniniwala ako sa mga prinsipyadong tao, hindi yung mga baliktarin. Ang tanong kasi niya kanino raw ako believe sa nagawa? Wala. Wala akong biniliban na nagawa. Anong kasalanan ng Pilipinas sa mga Marcos? Bakit nila ninanakawan ng taong bayan? Pwede namang walang kasalanan ng Pilipinas. Paano naman magkakaroon ng kasalanan ng Pilipinas? Likas lang po talaga. Kalikasan nila yan. Kalikasan na nila magnakaw. Nakakaya, buong pamilya daw involved sa corruption. Totoo ba? Yun ang sabi ni Saldi ko. Pero ako nga, mas inigitan ko pa 'di ba? Nang wasak na ng Pilipinas yung isang pamilya. Hindi na lang simpleng nagnakaw Nagpatawaran na ba ang dilawan at loyalista or kinain lang nilang suka kahit walang pronouncement na nagsorry yung both side? Wala yan, Inday Bidak. Alam mo, nagpepekean lang yan. Pareho kasi sila Pareho silang anti-Duterte. Yung mga loyalista at mga dilawat kakamping. Pareho silang anti-Duterte. Kaya yun ang pinagkakasunduan nila. Pero yung mga anino nila, nagsasaksakan sa likod. Tuloy pa kaya ang pag-host ng Pinas next year sa ASEAN?
maglalabas na nga ng commemorative coin eh. Si Senator Marcoleta nakakabilib din. Talaga nakakabilib si Senator Marcoleta tsaka tumakbo po siya under guess. Hindi po siya pwedeng sabihin na hindi Duterte kasi tumakbo po siya under ng Duterte. Guest candidate ng Duterte. Hindi po natin na iniiba. Ang tanong kasi nila yung hindi DDS eh. Yung kumbaga, pagamat hindi po DDS si Marcoleta, tinanggap na natin siya na isa sa atin eh. Alam niyo yun? Hindi na po siya iba. Yung tanong po kasi yung hindi natin kaano-ano. Extra wars president na yan si BBM. Boss Baz, nahiya na ako mag-Ilocano dito. Buti na lang, maliit lang mata ng Cantonese speaking na lang ako. Ano naman nakakahiya sa pagiging Ilocano? Tayo nga ang mga Ilocano na nasa tama. At marami na pong Ilocanong sa Ilocos Sur lang eh. Boss Baz, kung sakali hindi handa si BP pumalit kay BBM, nag-aabang lang si Lito Lapid at handang pumalit. Boss Badong, bakit nakakairita magsalita si Auntie Claire? Harap-harapan tinatarantado mga tao. Nakakairita siya sa atin. Pero sa mga loyalista, nakanganga pa yung mga, ang galing talaga ni Claire. Esme, ibang politiko, meron naman. Joker Arroyo, Miriam. Hindi naman po siguro yan yung meaning nung nagtanong na sinong hindi DDS. Wala pa naman pong DDS nung panahon nila Miriam at Joker Arroyo. Boss Buds, paano ka safe ang president kung billions ng confidential funds pero pwede pa ring i-blackmail? Paano ka safe ang presidente? Ayun nga po, nagpapalusot po sila. Pero kung tutuusin, kasiraan po nila yung sinasabi nila. Biruin mo, aamin ka na may nang bablackmail sa'yo. Si Mike Abe na nawagan na wag bigyan ng budget ang PTV4. Wala namang pumbilang si Mike Abe. Wala na pumbilang si Mike Abe. Nasa dugong nananalaytay ang pagnanakaw. Correct? Basta adik kahit wala kang kasalanan, nanakawang ka niyan. Yun po pinakamagandang paliwanag doon.